Matapos ang pagkakamali sa isang sparring match, nagising si Squall Leonhardt sa infirmary ng paaralan na may sugat sa kanyang mukha na siguradong mag-iiwan ng permanenteng peklat. Binati siya ni Dr. Kodowaki. Ang doktor ay tinanong ang kanyang pangalan upang malaman kung siya ay nasa wastong pag-iisip. Nang nakontento na siya, umalis siya para tawagan ang kanyang homeroom teacher. At habang wala siya, binati si Squall ng isang misteryosong babae sa bintana sa tabi ng kama. Maya-maya, si Kirsty Strep, ang guro ni Squall ay pumasok sa silid, na pabuntong hininga nang makita si Squall sa infirmary bed. Habang naglalakad sila papunta sa silid-aralan, sinisikap ni Kirsty na kilalanin si Squall ng kaunti, ngunit tinalikuran siya nito, at sinabi sa kanya na wala siyang karapatan na usisain ang kanyang mga personal na bagay. Tumawa si Kirsty at tahimik silang naglakad habang ang mga estudyante ng Balam Garden ay busy sa kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Pagbalik sa classroom, ipinaalam ni Kirsty sa klase ang tungkol sa isang paparating na exam na aalam kung ang mga estudyante ay papasa o hindi bilang mga miyembro ng SEED, isang elite mercenary na puwersa na sinanay sa Balam Garden. Pagkatapos magbigay ng anunsyo, kinausap ni Kirsty si Cypher Almasi, ang sparring partner ni Squall kanina na nakaupo sa likuran at pinagsabihan siya sa pagdudulot ng pinsala sa isang kapwa estudyante at sinabi sa kanya na mag-ingat mula ngayon. Pagkatapos ng klase, tinawag ni Kirsty si Squall at ipinaalala sa kanya na hindi pa niya natatapos ang isang prerequisite assignment bago siya makasali sa exam mamaya. Sabi sa kanya ni Kirsty na hihintayin siya nito sa may main gate. Sa kanyang paglalakad upang makipagkita kay Kirsty, nabangga ni Squall si Selfie, isang kikay na transfer student na hindi pa gaanong gamay ang paaralan. Sinamahan siya sandali ni Squall para galain ang pasilidad,
Tapos ay ginamit niya ang directory sa lobby bago nagpunta sa main gate. Kasama ni Kistis, pumunta si Squall sa Fire Cavern, Pasilangan, kung saan siya ay naatasang i-acquire ang Ifrit, isang guardian force na may kakayahang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Matapos talunin si Ifrit sa labanan, pumayag ang halimaw na ipahiram sa kanila ang kapangyarihan nito na nangangahulugan na naipasa na ni Squall ang prerequisite assignment. Para makapaghanda sa exam, nagmadali silang dalawa pabalik sa Balam Garden kung saan sila naghiwalay ng landas. Pagkatapos magpalit ng uniform, nakipagkita si Squall kay Kistis sa harap ng directory kung saan i-a-announce ang mga assignments ng team. Ang unang kakampi ni Squall sa Squad B ay si Zeldinkt, isang energetic na mukhang hindi masyadong binibigyang atensyon ni Squall dahil sa kanyang pagiging maingay. Si Zel naman ay mukhang tuwang-tuwa na maging ka-teammate si Squall. Bilang panghuli, inanunsyo ni Kistis si Cypher bilang leader ng grupo ng squad, na parang hindi masyadong interesado si Zel. Bago sila umalis, pinuntahan sila ng headmaster, isang lalaking nagngangalang Sid, at pagkatapos, ang grupo ay nagpunta sa kanluran patungo sa kalapit na bayan ng Balam para makasakay sa isang assault boat sa daungan na magdadala sa kanila sa kanilang destinasyon. Sakay ng vessel, ipinaalam sa kanila ang mas pinong detalye ng kanilang misyon ni Shu, isang SID operative, na nagsabi sa kanila na ang Dalay Dukdem ay inookupahan ng Galbadian Army at ang layunin nila ay palayain ito. Inutusan ni Cypher si Squall na lumabas para tingnan kung ano ang nangyayari. At habang papalapit sila sa Dalay, nasaksihan ni Squall ang labanan mula sa malayo. Ang mga assault boat ay dumaong sa Lapan Beach, at habang bumababa ang mga miyembro ng Squad B, ibinigay sa kanila ni Kistis ang utos na isecure ang Central Square. Sa kanilang pagpunta doon, ineliminate nila ang mga sundalong Galbadian na nakatayo sa pagitan nila at ng kanilang objective pati na rin ang mga sundalong nagpapatrolya sa plaza. Habang hinohold nila ang plaza, nainip si Cypher at inutusan sina Squall at Zel na sundan siya habang hinahabol niya ang ilan pang mga sundalo. Sinusubaybayan nila ang mga sundalo pababa sa communication tower sa tuktok ng burol. At sa paglusob ni Cypher mag-isa, naabutan ni Selfie ang iba na may dalang bagong order. Pero dahil wala si Cypher, hindi niya may serve ito sa pinuno ng grupo kaya sinundan niya ito kasama sina Squall at Zel, lahat sila ay pumasok sa tore. Sa tuktok ng tore, sina Biggs at Wedge, ang isang pares ng mga sundalong Galbadian ay abala sa pagkukuting-ting sa mga kagamitan at habang si Squall at ang iba ay nakarating sa kanilang lokasyon, naging operational na ang tore. Sa muling pagsasama nila ni Cypher, ang trio ay tinrabaho sina Biggs at Wedge bago tuluyang may hatid ni Selfie ang mga utos sa squad captain. Ang bagong order ay mag-withdraw at magtipon sa dalampasigan kung saan sila bumaba kanina. Sa kokonting oras na nalalabi, inutusan ni Cypher ang lahat na tumakbo para dito. Ngunit habang bumababa sila mula sa tore, na-activate ni Biggs ang XAMT-092, isang robot na parang gagamba na gustong-gustong hanapin sila at paslangin. Ang robot ay patuloy na humahabol sa kanila hanggang sa pampang. Nahirapan si Squall makatakas sa kalaban. Salamat kay Kistis dahil ibinuhos niya ang buong puwersa ng machine gun turret ng assault boat sa robot para makatakas sila. Sa pagbabalik sa Balam Garden, hinihintay ng mga examinees ang resulta ng exam. Habang naghihintay sila, si Cypher ay napagalitan ni Kistis, Shu, at headmaster na si Sid dahil sa hindi pagsunod sa order. Inihayag ang resulta ng exam, ipinahayag na sa lahat ng participants, 4 lang ang nakapasa sa exam. Ang 4 ay sina Selfie, Nida, Zel at Squall. Habang sinusubukan ng headmaster na si Sid na magbigay ng isang rousing speech sa 4, ininterrupt siya ng isang miyembro ng garden faculty na nagpapaalala sa kanya na may ibang mas mahalagang bagay siya na dapat asikasuhin. Habang ibinibigay ni Sid sa kanila ang kanilang ulat sa ranggo ng Sid, gayunpaman, nabigyan niya sila ng individual na mensahe, na sinasabi kay Selfie na inaabangan niya ang garden festival, kay Nida na gawin ang best niya kahit hindi siya maging pinakamagaling, kay Zel na subukang kontrolin ng kaunti ang kanyang emosyon, at kay Squall na siya ay masaya na makita ang isang gunblade specialist na nagtapos. Sa pagbabalik sa dormitoryo,
sinalubong si Squall ni Selfie at sinabi sa kanya na magpalit ng kanyang SEED uniform para sa graduation party. Sa party, madalas ay nag-iisa si Squall, hanggang sa nilapitan siya ng isang magandang babae na nakaputing damit na nag-invite sa kanya na sumayaw. Hinila siya ng dalaga papunta sa dance floor pero sinubukan ni Squall na takasan ang pagkakahawak niya dahil hindi niya alam ang steps ng sayaw. Kahit napipilitan siya, gayunpaman, sinimulan na ni Squall ang pagsasayaw bago maputol ang sandali ng pagpapakita ng fireworks. Habang pinapanood niya ang fireworks, ang magandang babae ay gustong umalis, tila nakakita ng ibang taong kakilala, at iniwan niya si Squall nang nag-iisa. Paglabas sa balcony, si Squall ay nilapitan ni Kistis. Pinuri niya siya sa kanyang pagsasayaw. Pagkatapos ay inutusan niya si Squall na samahan siya sa lihim na lugar sa training center kung saan sikretong nagkikita ang mga estudyante pagkatapos ng curfew. Nang makarating sila sa sikretong lugar, tinanong ni Kistis si Squall kung anong oras na. At nang sabihin niya sa kanya na lampas na ng hating gabi, sinabi sa kanya ni Kistis na hindi na siya instructor ngayon. Si Kistis ay nagpatuloy sa paglabas ng kanyang mga alalahanin kay Squall pero hindi nagpadala si Squall, sinabi niya na ayaw niyang magdala ng mga pasanin ng iba. Habang sinusubukan nilang bumalik sa training center na puno ng halimaw, naabutan nila ang misteryosong babae mula sa infirmary na inaatake ng mga halimaw. Tinawag ng babae ang kanilang mga pangalan at sumugod sila upang iligtas siya. Ngunit nung siya ay nailigtas na, mabilis na dumating sa eksena ang dalawang nakaputing lalaki para kunin ang babae. Pinasalamatan nila sina Squall at Kistis para sa kanilang ginawa. Kinabukasan, nag-assemble sina Squall, Zell, at Selfie sa labas para sa kanilang unang misyon bilang mga member ng SEED. Sinabihan sila ni Headmaster Sid na pupunta sila sa Timber kung saan ang kanilang misyon ay tulungan ng isang local resistance faction. Nagulat si Zell na silang tatlo lang pero isang member ng Garden faculty ang nagpaliwanag. Tinanggap ng Garden ang misyon na ito sa kabila ng maliit na bayad. Si Squall ay itinalaga bilang leader ng squad at sina Zell at Selfie ay inutusan na ibigay sa kanya ang kanilang buong suporta. Sumakay silang tatlo sa tren mula Balam hanggang Timber. Ngunit habang papunta sila doon, nakaranas sila ng kakaibang phenomenon habang misteryosong nakatulog sila sa kanilang cabin. Habang natutulog, nanaginip sila tungkol sa tatlong sundalong Galbadian. Sina Laguna, Heroes, at Ward na pauwi na sa Deling City, ang kabisera ng Galbadia. Doon ay may tatlong lalaki ang bumisita sa isang lokal na piano bar na madalas nilang puntahan dahil sa pagkagusto ni Laguna kay Julia, isang pianista na regular na tumutugtog sa establishmento. Tuwing sinusubukan ni Laguna na lapitan siya, pinupulikat ang kanyang mga binti kaya napilitan na lang siyang bumalik sa kanyang upuan. Pagkatapos ng kanyang pagtatanghal, tinanong ni Julia si Laguna kung pwede siyang sumama sa kanya. Inanyayahan niya si Laguna sa kanyang kwarto sa hotel para malaya silang makapag-usap. Nang nasa kwarto na sila, ipinagtapat ni Julia kay Laguna na pangarap niyang maging singer. At pagkatapos ay sinabi naman ni Laguna ang lahat ng kanyang mga adventures at pangarap. Sinabi ni Julia na binigyan niya siya ng inspirasyon na magsulat ng ilang lyrics. Natapos ang panaginip ng magising sina Squall, Zell, at Selfie dahil sa isang anunsyo na nagpapahayag ng kanilang pagdating sa Timber. Na-realize nilang lahat na sila ay may parehong panaginip, napansin naman nilang lahat sila ay lumilitaw na walang pinsala at wala silang oras para malaman ang dahilan. Nag-decide silang lutasin ang misteryo sa ibang pagkakataon. Sa stayin sa Timber, nakipagkita sila kay Watts, isang miyembro ng resistance group na kilala bilang Forest Owls. At dinala niya sila sa base nila na actually ay isa ding tren. Sakay ng tren, nakasalubong nila si Zone, ang pinuno ng Forest Owls. Sinabi niya kay Squall na pumunta sa likod ng tren para sunduin ang isang tao na tinatawag nilang prinsesa. Nadatnan ni Squall ang prinsesa na nakahiga sa kanyang kama, ngunit natuklasan niya na ang prinsesa ay ang babaeng nakasama niya nung isang gabi, yung naka-white dress. Tumalo ng prinsesa sa kanyang mga bisig, tuwang-tuwa na tinulungan sila ng Sid. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na kaya siya nasa party dahil ipapakilala siya ni Cypher kay Sid kaya lang ay medyo nadismaya siya na hindi si Cypher ang ipinadala bilang member ng grupo. Bago makijoin sa iba, ipinakilala ng dalaga ang sarili bilang Rinoa at pilit na nakipagkamay kay Squall.
Habang sina Squall at Rinoa ay muling sumama sa iba, ang mga Sid ay inimbitahan sa Forest Owl Strategy Room kung saan sila ay nagplanong kidnapin si Vincent Deling, ang presidente ng Galbadia. Ang plano ay ipinakita gamit ang mga handmade train models. At nang natapos na ang briefing, oras na para sa real deal. Kasama si Rinoa, ang mga members ng SID ay tumakbo sa mga bagon ng tren habang sila ay mahusay na nagtanggal ng mga napiling mga bagon ng tren. Sa huli, pinagpalit ang bagon ng tren ng presidente sa sarili nilang bagon. Ang plano ay isang tagumpay ngunit sa sandaling sinubukan nilang kamprontahin ang presidente, na-realize nila na ito ay isang patibong simula pa sa umpisa at ang nahuli lang nila ay isa lang decoy. Inatake sila ng decoy sa anyo ng isang halimaw ngunit natalo nila ito. Salamat sa expertise ng mga members ng SID na nandun. Nang makaligtas sila sa patibong na nanggaling sa Galbadia, dumating si Watts na may kasamang ilang bagong impormasyon. Para bang ang tunay na dahilan ng pagbisita ng presidente ng Galbadia sa Timber ay para gamitin ang lokal na TV station dahil ito lang ang istasyon ng TV na maaaring mag-broadcast on air, gamit ang bagong Operational Communications Tower pabalik sa Dulles. Ang technology ay hindi nagamit sa loob ng 17 years subalit kung ito ay gagana, ang mga Galbadians ay makakapagpadala ng mensahe sa mundo. Nakuha ni Rinoa ang idea na i-hijack ang broadcast para ipahayag ang kalayaan ng Timber mula sa Galbadia, at ang Forest Owls ay nagtipon sa sahig sa sulok ng kwarto para sa isang special meeting. Bago sila magpatuloy, hiniling ni Squall na makita ang kontrata nila sa garden. Ipinasa ni Rinoa ang kontrata kay Squall para mabasa niya. Ang kontrata ay medyo weird at malabo na nagsasabi na silang tatlo ay tutulong sa mga Forest Owls hanggang sa kalayaan ng Timber. Habang papunta sa station, kinumpronta ni Rinoa si Squall tungkol sa hindi pagpayag na gumawa ng sariling desisyon na nag-trigger kay Squall na direktang nagtanong kung gaano siya kaseryoso sa buong operasyon, dahil siya at ang kanyang mga kasama sa Forest Owls ay kumikilos na parang ranked amateurs. Dahil sa pag-question ni Squall, nagalit si Rinoa at umalis nang magsimula ang broadcast. Ang announcer ng broadcast ay malugod na binati ang lahat at binigay sa President Deling ang pagkakataon, ngunit nakakagulat, ginamit ni Deling ang kanyang oras on the air para ipakilala ang bagong ambassador ng Galbadia, ang Sorceress. Biglang nagorimentado si Cypher, inupakan ng mga sundalo at pinatumba ang camera. Sumunod si Kistis at hiniling sa Timber team na tulungan siya. Sumugod si Squall at ang iba pa at pagdating nila, hawak na ni Cypher ang president at hino-stage. Galit na galit si Zell kay Cypher sa mga aksyon nito na para bang hindi nag-iisip at sinabi niya na sila ay mula sa garden. Ang paaralan ay naging target para sa militar ng Galbadian. Napaatras si Cypher sa isang kwarto, hawak pa rin ng Pangulo. At dahil ang lahat ng mga escape route ay parang sarado para takasan, ang Sorceress ay lumitaw sa hangin. Pinrotektahan siya mula sa iba at pinaalis siya gamit ang kanyang magic noong binitawan na niya ang Pangulo. Nang makaalis si Cypher, dumating si Rinoa sa eksenang hinahanap siya. Hindi mahanap si Cypher. Nakatakas sila pero natuklasan nila na wala silang mapupuntahan dahil nawasak ang base ng Forest Owl. Bilang kliyente nila, hiniling ni Rinoa na dalhin siya sa isang ligtas na lugar na malayo sa Timber, ngunit bago sila umalis sa lungsod, sumilong sila sa malapit sa bahay ng pinuno ng Forest Foxes, isa pang resistance group na naglalayong palayain ang Timber mula sa pamamahala ng Galbadian. Sinabi ni Kistis sa kanila na dumating si Cypher na umaasang tulungan si Rinoa, at pagkatapos ng mga pangyayari, iniisip nila kung ano ang susunod nilang hakbang. Pagkatapos ng reminders mula sa kanyang dating instructor, si Squall na pinuno ng pangkat ay nagpa siya na sundin ang protocol at magulat sa pinakamalapit na garden. Sumakay sila ng tren at bumaba sa East Academy Station, ang pinakamalapit na istasyon sa Galbadia Garden. Ngunit habang sinusubukan nilang makadaan sa kagubatan na naghihiwalay sa istasyon mula sa paaralan, nawalan ng malay sina Squall, Kistis at Selfie. Muli nilang napanaginipan sina Laguna at ang kanyang mga kaibigan. Sa pagkakataong ito, ang tatlong magkakasama ay tumakbo sa Esther Forces na naghuhukay ng napakalaking crystal structure sa Centre Excavation Site. Sa Galbadia Garden, ang mga Sid ay inassign para paslangin ang Sorceress sa tulong ni General Caraway ng Galbadia, ama ni Rinoa, at ang Master Sniper, si Irvine Kinnis.
Pinaghihinalaan ni Squall na ginagamit sila dahil gusto ni Master Martin ng Galbadia Garden na mawala ang sorceress dahil sa kanyang interes sa garden, pero hindi niya masiguro ang motibo ng general. Ang pagpaslang ay planong maganap sa inauguration parade ni Edea sa Daling City. Dumating si Renoa, determinadong patunayan ang sarili na may planong sugpuin ang kapangyarihan ng sorceress gamit ang isang Odin brand item, ngunit tinutulan ni Kistis nang sabihin niya ito. Nagpa siya si Renoa na isagawa ang kanyang plano ng mag-isa pero sinaktan siya ng sorceress. Pinaslang ni Edea si Pangulong Deling at itinakda si Renoa bilang isang sakripisyo, ngunit iniligtas siya ni Squall at Irvine. Tinrap ni Zell, Selfie, at Kistis ang sorceress sa loob ng isang gated archway. Dumating si Squall, Irvine, at Renoa sa kanilang post kung saan may high-caliber sniper rifle na iniwan para sa kanila para barilin si Edea. Halos mag-breakdown si Irvine, pero sa konting tulong mula kay Squall, nabaril niya ang sorceress. Sinangga niya ang bala gamit ang isang mahiwagang barrier, na pinilit naman na atakihin ni Squall ang kanyang ulo. Nagulat si Squall nang makita si Cypher sa tabi ng sorceress, na naging kanyang knight. Sinasabi na ang mga Sorceress of Legends daw ay merong mga lalaking tagapagtanggol na tinutukoy bilang kanilang mga knight. At si Cypher ay palaging may fascination sa mga bagay na yun, na tinutukoy ito bilang kanyang romantic dream. Naiinis si Edea nang matuklasan na si Squall ay isang seed. Hiniwan niya ang kanyang balikat ng sibat na yelo na nagpahina sa kanya. Habang walang malay, napanaginipan ni Squall ang pagstay ni Laguna sa kanayunan ng Windhill kung saan siya tumira kasama ang isang babaeng nagngangalang Rain at ang kanyang adoptive daughter na si Elone matapos siyang mailigtas nang siya ay nasugatan sa Centre Excavation Site. Si Elone noon ay ulila ng salakayin ng bansang Esther ang bayan upang kidnapin ang mga batang babae upang ituring bilang kahalili ni Sorceress Adele, ang pinuno ng Esther. Ito ay isa sa maraming parte ng Sorceress War, kung saan si Adele ay napunta sa landas ng world domination na pangunahing tinutulan ng Galbadia. Biglang natapos ang digmaan nang pumayapa ang Esther, ngunit noong panahon ni Laguna, ang banta ng Esther forces ay nandun pa din. Nangako si Laguna na poprotektahan sina Elone, si Rain, at ang Nayon. Nalaman ni Laguna na ikinasal si Julia kay General Caraway matapos na ang kanyang true love ay hindi na nakabalik galing sa digmaan. Nagising si Squall sa D-District Prison ng Galbadia kung saan nakakulong ang kanyang mga kaibigan sa malapit. Pinahirapan ni Cypher si Squall sa utos ni Edea, inaalam kung bakit inuusig ng Seed ang mga sorceress. Nalilito si Squall na alam lang na ang Seed ay isang mercenary force for hire. Si Squall ay nawalan ng malay ngunit isang manggagawang Mumba, isang matalinong hayop na parehong ginagamit ng Galbadia at Esther sa paggawa ang nagpalaya kay Squall, na tinawag siyang Laguna, na lalong nagpapagulo kay Squall. Sumama siya sa kanyang mga kaibigan sa isang jailbreak at nalaman na si Edea na nagbabalak gumanti sa pagtatangkang pagpatay ay nag-utos sa Trebia at Balam Gardens na wasakin sa pamamagitan ng missile strike. Ang mga tripulante ay nagmamadaling pigilan ang mga pag-atake, ngunit nang makalabas na sila sa disyerto, nasaksihan nila ang missiles na inilunsad mula sa Galbadian Missile Base. Nahati ang grupo. Sinusubukan ng koponan ni Selfie na pigilan ang susunod na paglulunsad ng missile, habang ang koponan ni Squall ay pumupunta upang balaan ang Balam Garden. Nabigo ang grupo ni Selfie na pahintuin ang pag-launch at halos hindi nakaligtas sa pamamagitan ng pagtatago sa loob ng isang nasirang tangke nang nawasak ang launch base dahil sa pag-self-destruct. Dumating si Squall at natuklasan ang Balam Garden na nagkakagulo dahil sa mga mag-aaral na nag-aaway. Ang ilan ay pumanig kay Headmaster Seed at ang ilan naman ay kay Garden Master Norg. Si Norg ang siyang nagpopondo sa Gardens Foundation at nakikita ito bilang isang profit venture lamang. Ipinahayag niya na siya ang tunay na pinuno ng garden at binaliwala ang tunay na layunin nito. Ang salungatan ng interes ay nagbunsod sa Balam Garden Revolt sa pagitan ng Seed at NRG's Garden Faculty. Sa panahon ng kaguluhan, nalaman ni Squall na maaaring paandarin ang garden. Inilayo niya ang gusali mula sa lugar ng mga Galbadian missiles kung saan nakaprogram upang i-target, ngunit dahil nasira ang mga steering device ng garden dahil sa kakulangan ng maintenance,
ang Balam Garden ay napunta sa karagatan. Pagkatapos na mailigtas ang Garden mula sa papasok na pag-atake ng missile, si Squall ay ipinatawag sa basement ng Garden kung saan siya nakipagkita kay Garden Master Norg mismo. Sinubukan ni Norg na patayin si Squall at ang kanyang mga kasamahan para magpasikat sa Sorceress sa pamamagitan ng pagpapatunay na ang Garden ay walang kinalaman sa pagtatangkang pagpatay sa Sorceress, ngunit nabigo siya dahil natalo siya ni Squall. Sa kanilang pag-uusap, ipinaalam ni Norg na sina Sid at Edia ay mag-asawa. Isang nalilitong Squall ang humarap kay Sid na umamin na totoo yun. Ipinaliwanag ni Sid na ang tunay na layunin ng Garden ay pumasok sa isang nakatakdang labanan laban sa Sorceress. Siya ay naiipit sa sitwasyon dahil ang Sorceress ay kanyang asawa. Ngunit gayunpaman ay gusto niya na manatiling tapat sa pinagmulan ng organisasyon. Ang inaanod-anod na Garden ay inintercept ng White Seed Ship at ang mga tripulante, na tinatawag ang kanilang sarili na Ideal Seed, ay gustong kunin si Elone para sa kanyang kaligtasan. Hiniling si Squall na hanapin siya at nakilala niya ang pangalang Elone mula sa isang panaginip kay Laguna. Nang matagpuan niya siya, natuklasan niyang siya ang misteryosong babae na parang kilala siya. Hiniling ni Squall na malaman kung ano ang nangyayari, ngunit nalungkot si Elone na nakalimutan na siya ni Squall. Ipinahayag niya na siya ang nagpapadala kay Squall pabalik sa isang mundo ng panaginip, pero hindi ibubunyag kung bakit. Umalis si Elone kasama ang White Seed na iniwan si Squall na nalilito. Bumagsak ang Balam Garden sa Fisherman's Horizon, isang pacifist town na itinayo sa paligid ng isang patay na istasyon ng tren sa Horizon Bridge. Si Squall ay muling nakipag-reunite sa missile-based team nang ipinadala ng Galbadia ang military upang sakupin ang Fisherman's Horizon. Ang tangke kung saan nagtatago si Selphie at ang kanyang mga kasama ay ipinadala rin. Hinarap ng mga Galbadians ang mayor ng FH na inaalam ang kinaroroonan ni Elone habang hinahanap siya ngayon ni Edia. Ngunit ang mga Seed ay pinalayas ang mga G-forces at ang mga local technicians ay kinumpuni ang Garden para mapagana. Inilagay ni Seed ang Garden sa ilalim ng utos ni Squall. Ngunit siya ay nag-aatubili. Sinabi ni Seed na ito ang kapalaran ni Squall, ngunit tinanggihan ng isang nalilitong Squall ang atas. Nang nakabalik ang Garden sa Balam, natuklasan ni Squall na ang bayan ay nasa ilalim ng pananakop ng Galbadian. Sa ilalim ng pangangasiwa ng mga kaibigan ni Cypher, sina Fujin at Rajan, ang Galbadia ay hinahanap si Elone sa ilalim ng utos ni Edia. Pagkatapos palayain ang bayan, ang Balam Garden ay nagtungo sa Trabia Garden, ang home garden ni Selphie, na winasak ng mga missile ng Galbadian. Sa mga guho ng hardin, ipinagluksa ni Selphie ang pagkasira ng kanyang tahanan. Habang nagtitipon sina Squall, Zell, Selphie, Kistis, Irvine, at Rinoa upang talakayin ang kanilang susunod na hakbang, ibinunyag ni Irvine na lahat maliban kay Rinoa ay magkakasamang nakatira sa isang ampunan, inaalagaan ng isang babaeng nagngangalang Edia, ngunit siya lamang ang nakakaalala nito. Habang inilalahad ng lahat ang kanilang mga nakalimutang alaala, na-realize nilang nakalimutan nila ang kanilang nakaraan dahil sa pamamagitan ng paggamit ng Guardian Forces, at si Irvine lang ang hindi naapektuhan dahil hindi siya kailanman nagsanay bilang Seed. Nagpasya silang imbestigahan ang lumang bahay ampunan para malaman kung bakit naging masama si Edia, para lamang matuklasan na nauna nang dumating ang Galbadia Garden. Naghahanda sila para sa isang pag-atake ng lumilipad na Garden, na ngayon ay nasa ilalim ng kontrol ni Edia at Cypher, at ang labanan ng mga hardin ang kasunod. Si Squall at ang kanyang mga kaibigan ay pumasok sa Galbadia Garden kung saan nakaharap nila sina Cypher at Edia. Tinalo ng mga Seed sina Cypher at Edia, na bumagsak sa sahig. Si Rinoa ay nagsimulang kumilos na kakaiba at binuhay si Cypher, na tumakas, bago nawalan ng malay. Matapos mawala si Cypher, tinawag ni Edia si Squall at ang kanyang mga kaibigan, na namamangha na silang lahat ay lumaki na. Ipinaliwanag niya na siya ay sinapian ng isang sorceress mula sa malayong hinaharap na nagngangalang Ultimecia. At hanggang ngayon ay nakikipaglaban sila sa Ultimecia sa loob ng shell ni Edia. Ipinadala niya ang kanyang isip pabalik sa oras upang magkaroon ng iba pang mga sorceress. Hinahanap ng Ultimecia si Elone, kung saan ang kanyang mystical powers ay kinakailangan niya para maisagawa ang time compression spell.
Pagkatapos ng labanan, si Renoa ay nananatili sa isang comatose state at na-realize ni Squall na siya ay in love sa kanya. Gusto niyang hanapin si Elone at para humiling na ibalik siya sa nakaraan para maiwasan ang coma ni Renoa. Nahanap nila ang White Seed Ship at nalaman na pumunta si Elone sa nakatagong bansa ng Esther. Dinala ni Squall ang Garden sa FH at binisita si Renoa sa infirmary. Nakatulog siya at napanaginipan niya si Laguna na kasali sa paggawa ng pelikula sa Vian Mountains sa panahon ng kanyang paghahanap ng paraan sa Esther upang iligtas ang batang si Elone, na kinidnap sa utos ni Sorceress Adele. Sa panaginip, nasulyapan ni Laguna ang isang misteryosong nakalutang na pader na kanyang natanaw. Habang nagsisimulang magising si Squall, narinig niya ang boses ni Elone na humihingi ng paumanhin dahil sa hindi sinasadyang pagpapabalik sa oras sa kanya muli. Tinawag siya ni Squall subalit nawala na siya. Nagpa siya si Squall na dalhin si Renoa sa Esther mismo sa pamamagitan ng pagtawid sa Horizon Bridge. Sinundan siya ng mga kaibigan niya at ni Edia. Pinaliwanag ni Edia na gusto niyang pumunta sa Esther para makita ang sikat na scientist na si Dr. Odin na sinasabing nag-aral tungkol sa mga sorceress dahil natatakot siya na muli siyang ipossess ulit ni Ultimecia. Pinasa ni Squall ang walang malay na si Renoa sa kanyang likod patungo sa Salt Flats kung saan natuklasan ng party ang Esther City na nakakamouflage ng isang cloaking device. Maipapaliwanag dito kung paano nanatiling nakatago ang Esther sa mundo mula noong Sorceress War. Sa pagdating ng party sa Esther, si Squall ay nagsimulang mawalan ng malay at siya at ang kanyang mga kaibigan ay nakatulog upang pumasok muli sa mundo ng panaginip. Napanaginipan niya si Laguna na banihag ng Esther at sapilitang pinagtrabaho. Sa panaginip, nakatakas si Laguna at natagpuan si Elone sa loob ng Dr. Odin's lab kung saan pinag-aaralan ni Odin ang kanyang kapangyarihan ng telepathy at mental time travel. Sa kanilang paggising, ang grupo ay dinala upang makipagkita kay Dr. Odin na nag-inspeksyon kina Renoa at Edia, na nagsasabi sa huli na hindi na siya isang sorceress. Iginiit ni Squall na dalhin si Renoa para makita si Elone, at sa gayon sa Lunar Gate, ang grupo ay ipinadala sa outer space sa lunar base ng Esther. Ang lunar base ay ang istasyon ng kalawakan ng Esther para sa pag-aaral sa buwan. Ngunit hindi alam ng karamihan sa mundo na ang tunay na layunin nito ay pangasiwaan ang sorceress na si Adele, ang pinuno ni Esther noong digmaan ng sorceress, na ikinulong sa isang libingan sa space para pigilan siya na maipasa ang kanyang kapangyarihan bilang isang sorceress. Sa lupa, naiwan si Zell na namamahala sa natitirang grupo. Laking gulat nila nang makita ang isang napakalaking itim na pader na tumaas mula sa karagatan at lumipad sa Esther City. Ang pader, na kilala bilang Lunatic Pandora, ay nilikha ng Esther upang artipisyal na mag-trigger ang Lunar Cry, isang cataclysmic na pangyayari kung saan nahuhulog ang mga halimaw sa planeta mula sa buwan. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ang pinagmulan ng karamihan sa mga halimaw sa planeta. Ang grupo ni Zell ay nakapasok sa Lunatic Pandora ngunit kalaunan ay pinalabas ng isang Galbadian na robot. Sa Lunar Base, muling nakipagkita si Squall kay Elone na pumunta sa Lunar Base para makipagkita sa isang tao, ngunit hindi ibinunyag kung sino. Paliwanag ni Squall, nabawi na niya ang kanyang mga alaala noong bata pa siya at ngayon ay naalala niyang kapatid niya si Elone mula sa orphanage, at nakiusap na ipadala siya sa nakaraan ni Renoa. Ipinaliwanag ni Elone na natuklasan niya na imposibleng baguhin ang nakaraan gamit ang kanyang kakayahan, ngunit ang pagkakaalam sa nakaraan ay maaaring magbigay daan sa isa na maunawaan ang kasalukuyan. Nakuha ni Ultimecia ang possession sa katawan ni Renoa at pinilit na dumaan sa control room. Nagsuot siya ng spacesuit at lumabas sa space kung saan binubuksan niya ang seal sa libingan ni Adele. Inabandona ni Ultimecia ang katawan ni Renoa sa kalawakan habang ang Lunatic Pandora ay bumalik sa lupa na nag-trigger ng Lunar Cry at bumuhos ang mga halimaw sa planeta. Ang libingan ni Adele ay natangay kasama ng mga halimaw at nahulog sa Lunatic Pandora, habang ang Esther City ay lubos na napinsala. Bilang resulta ng sakuna na ito, ang lunar base ay nilisan, at habang ang lahat ay nagsusuot ng kanilang mga spacesuit at pumasok sa mga escape pod, ipinadala ni Elone si Squall pabalik sa oras.
Natuklasan niya na si Renoa ay sinapian ni Ultimesha sa Galbadia nang buhayin niya si Cypher at inutusan siyang i-restore ang lunatic Pandora. Nang magising si Squall, nakiusap siya kay Elone na subukan ulit. At ipinadala ni Elone si Squall sa kamalayan ni Renoa habang nag-iisa siyang lumulutang sa kalawakan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Elone, nakipag-ugnayan si Squall kay Renoa upang i-activate ang emergency supply ng oxygen sa kanyang spacesuit. Ginawa niya iyon at lumabas si Squall sa escape pod para sundan siya. Naabutan niya si Renoa sa outer space at nadatnan nila ang nakatiwangwang na spaceship na Ragnarok, na lumulutang sa orbit malapit sa lunar base. Natuklasan nila na ang inabandonang spaceship ay mayroon pa ring oxygen at nakipag-ugnayan sila sa ground base. Nagulat si Squall na matuklasan na ang komunikasyon sa radyo ay gumagana. Lingid sa kanyang kaalaman, ang sealing device ng libingan ni Adele ang nakagambala sa mga radio wave pabalik sa planeta. At sa pagbagsak ng libingan, gumagana na naman ang radyo. Nagkaroon ng romantikong sandali sina Squall at Renoa sa cockpit ng Ragnarok. Ngunit dahil si Renoa ay naging isang sorceress, nagkaroon ng hindi sinasadyang kapangyarihan galing kay Edia nang talunin siya ng seed sa Galbadia Garden. Hiniling ng Esther na ibigay siya sa kanilang custody habang nagdudulot siya ng malaking banta sa mundo. Matapos mapunta sina Squall at Renoa sa Ragnarok, si Renoa na mabigat ang puso ay sumang-ayon na mabuklod na parang si Adele, at siya ay inakay palayo. Nahanap siya ng mga kaibigan ni Squall na nag-iisa sa Ragnarok na iniwan ng mga Esther iyan. Tinulungan siya ng mga ito na ma-realize kung gaano niya kamahal si Renoa at pinayuhang umaksyon bago pa siya magsisi. Iniligtas niya si Renoa at tumakas sila sa Ragnarok pabalik sa bahay ni Edia. Si Renoa ay nag-aalala para sa hinaharap, dahil si Squall ang leader ng SEED na isang anti-sorceress army. Ngunit tiniyak niya kay Renoa na siya ay hindi niya kaaway. Nangako ang dalawa na magkikita sa flower field sa likod ng bahay sakaling maghiwalay sila. Nakipag-ugnayan ng Esther sa Ragnarok na may mensahe na gustong kunin ang grupo ni Squall para sa isang huling misyon ng SEED. Ang grupo ay nagtungo sa palasyo ng Pangulo sa Esther City kung saan nakilala nila ang Pangulo ng Esther, si Laguna. Si Laguna ay ang umagaw sa kapangyarihan ni Adele noong mga nakaraang taon at humalili sa kanya bilang pinuno ng Esther. Isinalaysay ni Laguna kung paano nila nilinlang si Adele na maging frozen, at gumamit ng Ragnarok model spaceships para dalhin ang kanyang libingan sa orbit. Ipinaliwanag ni Laguna na nakaligtas si Elone sa pagkawasak ng lunar base at nakarating sa escape pod sa isang lugar sa timog ng Esther, ngunit siya ay hinuli ng mga puwersang Galbadian at ngayon ay binihag sa loob ng lunatic Pandora. Dinidiskas ng grupo ang plano ni Ultimesha tungkol sa time compression kasama si Dr. Odin. Ang kakayahan ni Elone na ipadala ang kamalayan ng isang tao sa iba't ibang panahon ang pinag-aralan ni Dr. Odin noong bata pa siya sa Esther. Ginamit niya ang kaalamang nakuha niya upang lumikha ng prototype na junction machine Elone. Sa hinaharap, gumagamit si Ultimesha ng future version ng junction machine upang makabalik sa nakaraan para kunin ang mga katawan ng sorceress. Gayunpaman, ang machine ay may mga limitasyon lang kung gaano kalayo magpadala ng kamalayan pabalik sa panahon. Kaya naging layunin ni Ultimesha na mahanap ang tunay na Elone para maipadala ang kanyang kamalayan ng mas malayo pa sa nakaraan para sabay na mag-exist sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Sa kanyang isip na naroroon sa lahat ng panahon, si Ultimesha ay makakapagcast ng time compression spell at magiging isang makapangyarihang Diyos na kayang kontrolin ang lahat ng oras, space, at existence. Si Dr. Odin at Laguna ay bumuo ng isang plano para pigilan si Ultimesha. Kailangang talunin ng SEED si Adele para maipasa niya ang kanyang kapangyarihan kay Renoa. Gagawin siyang nag-iisang sorceress na natitira sa kasalukuyang panahon na maaaring umiral sa loob ni Ultimesha. Kapag inangkin ni Ultimesha ang katawan ni Renoa ay gagawin ni Elone na ipadala ang kanilang isip sa nakaraan, na magpapahintulot kay Ultimesha na mag-cast ng time compression. Pagkatapos ay puputulan ni Elone ng pagpapadala ng link para bumalik ang lahat sa kani-kanilang panahon para pansamantalang mapigil ang spell. Ipinaliwanag ni Laguna ang tanging paraan para mabuhay sa isang universe na may compressed time.
Si Squall at ang kanyang mga kaibigan ay kailangang panatilihin ang kanilang strong bond sa pamamagitan ng pag-alala sa isa't isa at pag-iisip ng isang lugar kung saan sila konektado. Magagawa nilang mabuhay sa time compression dahil sa kanilang pagmamahalan at pananalig sa isa't isa, dapat ay maabot nila ang future ni Ultimecia at talunin siya. Si Laguna at ang kanyang mga katulong, sina Kiros at Ward ay dumating sa Ragnarok ng grupo upang suportahan sila sa kanilang paparating na misyon. Sina Kiros at Ward ay nagpapahiwatig ng pagiging pamilyar sa mga magulang ni Squall ngunit umiiwas si Laguna at sinabi lamang nila kay Squall na marami silang pag-uusapan mamaya. Sinalakay ng grupo ang Lunatic Pandora kung saan nakita nilang kinukwestiyon ng mga puwersang Galbadian ang kanilang commitment kay Cypher. Sina Fujin at Rajon ay sinubukang kumbinsihin si Cypher na ihinto ang pagseserve kay Ultimecia at bumalik sa pagiging kaibigan nila at palayain si Elone. Sinabi ni Cypher na huli na ang lahat para bumalik ngayon at makuha si Renoa at ialok siya kay Ultimecia na ngayon ay nasa katawan ni Adele. Iniugnay ni Ultimecia si Renoa sa katawan ni Adele, pero ang grupo ni Squall ay nakipaglaban kay Ultimecia bilang si Adele. Habang sumusuko ang katawan ni Adele, ay pinasa niya kay Renoa ang kanyang sorceress power. Nang wala ng ibang paglagyan para mag-exist sa loob, si Ultimecia ay sumapi kay Renoa na nagpahintulot kay Elone na ipadala ang mga isipan ni na Ultimecia at Renoa sa nakaraan. Sa isip niya na nasa lahat ng panahon, nagcast ng time compression si Ultimecia, bagamat pansamantala itong natigil nung pinutol ni Elone ang link na nagpabalik sa kanyang isipan sa future. Ang bahagyang nakakompress na oras ay nagpahintulot kay Squall at sa kanyang mga kaibigan na maglakbay patungo sa hinaharap at maabot ang Ultimecia Castle. Nahanap ng grupo ang isang madilim na mundo na pinamumunuan ni Ultimecia at ang mga bangkay ng White Seed sa paligid ng baybayin ng lumang orphanage na hindi na nag-e-exist sa future. Ipinahayag ni Squall na ang Seed ay nakikipaglaban kay Ultimecia sa mga henerasyon. Hinarap ng mga Seed si Ultimecia sa tuktok ng kanyang kastilyo at ibinunyag ni Ultimecia ang kanyang plano na gumawa ng isang kaharian kung saan ang mga Seed ay kanyang mga alipin. Pumasok si Ultimecia sa isip ni Squall at lumikha ng Graver, isang guardian force na nilikha mula sa idea ni Squall tungkol sa pinakamakapangyarihang puwersa na iiral. Matapos magtagumpay si Squall at ang kanyang mga kaibigan laban sa Graver, si Ultimecia ay nakipag-isa dito at pagkatapos na muling talunin ay nag-transform siya sa kanyang pinakahuling anyo upang makumpleto ang pag-compress ng oras sa isang labanan na nagpapabago sa fabric of time and space. Nagsimula na si Ultimecia, hinihigop ang lahat ng oras, space, at existence sa kanyang sarili, sama-sama dito para maging isang makapangyarihang Diyos. Ang mga link na nagbigkis kina Squall, Renoa, Kistis, Zell, Selfie, at Irvine ay napatunayang sobra-sobra para mapagtagumpayan si Ultimecia at siya ay bumagsak sa isang pagsabog na kumalat sa kalawakan. Nagsimulang bumalik ang realidad sa orihinal nitong anyo at dapat mahanap ni Squall at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang daan pabalik sa kanilang sariling panahon. Si Ultimecia at Squall ay nagbalik sa nakaraan sa bahay ampunan ni Edea, noong panahong si Squall ay bata pa lang at hindi pa naitatayo ang garden. Nasaksihan ni Squall ang pagpapasa ni Ultimecia ng kanyang kapangyarihan kay Edea ng nakaraan bago mawala. Nakipag-usap si Squall kay Edea at binanggit ang garden at ang seed. Naguguluhan si Edea dahil hindi pa niya narinig ang tungkol sa mga ito, at na-realize ni Squall na nakapaglakbay siya ng napakalayo pabalik at muling pumasok sa nakakompress na oras, na hindi sinasadyang nagpapagalaw sa kanyang sariling kapalaran. Ang Edea ng nakaraan ay nag-udyok sa pagpapatayo ng kanyang asawang si Seed ng garden para sanayin ang batang si Squall na maging isang Seed para malabanan niya ang misteryosong sorceress na ang kapangyarihan ay natanggap niya. Natagpuan ni Squall ang kanyang sarili sa isang lugar na unti-unting dumudulas sa kawalan. Sinusubukan niyang mag-concentrate kay Renoa para makauwi, pero hindi niya may larawan ang kanyang mukha. Sa kasalukuyang panahon, hinihintay ni Renoa si Squall sa flower field sa bahay ni Edea. Nag-transform siya ng isang petal ng bulaklak sa isang puting balahibo na hahanap kay Squall na natrap sa nawawalang oras. Hinahawakan niya ang balahibo ngunit masyado na siyang mahina para makabalik at siya ay nawalan ng malay, ngunit nahanap siya ni Renoa at ibinalik siya sa totoong mundo. Kapag naayos na ang lahat, ang buhay ay babalik sa sarili nitong anyo. Ginugol ni Cypher ang kanyang mga araw kasama sina Fujin at Rajon sa Balam Town. Habang dumadaan ang Balam Garden sa itaas, tumingala siya at napangiti, nagpapahiwatig na nakamove on na siya.
Binisita ni Laguna ang puntod ni Rain sa mga burol sa labas ng Windhill kung saan naalala niya ang pag-propose niya sa kanya, habang si Elon, Kirose, at Ward ay nanonood mula sa malayo. Muling nagsama-sama ang mga Sid sa Balam Garden para sa isang pagdiriwang. Iniwan na ni Edia ang ugali at pananamit ng isang sorceress at dumalo sa party kasama si Sid, gumagamit sina Irvine at Selfie ng video camera para idokumento ang mga kasiyahan, habang sina Squall at Renoa ay tumitingin sa mga bituin sa balcony ng Balam Garden at nagbahagi ng halik.